Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa matagal na panahon na ako ay pari at the same time nag-aral din sa seminaryo, pwede ko sigurong sabihin na medyo kilala or I would say kilala ko ang aking sarili. Alam niyo po, mahaba ang pasensya ko. Kaya kong i-extend ang aking pasensya kung kinakailangan at kaya kong intindihin ang mga sitwasyon na nangyayari sa aking buhay, lalong-lalo na yung mga pagkakataon na wala akong kontrol. Maghintay nga ng customer service, halimbawa sa Globe kapag may kailangan ako, kaya kong tumagal kahit 1 oras pa yan na naka-open ang cellphone ko, papatugtog lang sila ng kanilang music habang naghihintay ng pagsagot ng kanilang customer service. Kaya kong gawin yon. Pero may mga pagkakataon din po na napapansin ko sa aking sarili na madali akong ma-frustrate o di kaya ay ma-irritate sa aking sarili at sa mga tao o sa mga bagay na nangyayari sa akin. May mga pagkakataon na na-frustrate ako at na-disappoint sa isang pangyayari. For example, na iniisip ko, kaya ko namang gawin. Bakit hindi ko nagawa? Minsan, may mga pagkakataon na naiirita din ako sa mga tao na nakapaligid sa akin. Konting pagkakamali lang, nai-irritate ako. At napapansin ko sa aking sarili, nangyayari ang ganito kapag kulang ako sa tulog o di kaya ay pagod. Napapansin ko sa nakaraang mga araw, ang dami ko palang ginawa, pagod pala ako. O di kaya ay gutom. Marami na ang mga schedule at naisip ko, o nga pala, di ba pala ako kumakain? Ito yung mga pagkakataon na napapansin ko sa aking sarili na umiikli ang pasensya ko. Madali akong ma-disappoint sa ginagawa ko. O di kaya ay na-frustrate ako sa mga pangyayari sa akin. Kung pinakinggan natin ang ikalawang pagbasa, si San Pablo, naging impatient din siya sa pagdating ng Panginoong Jesus. Iniisip din niya na sana dumating na, mangyari na yung second coming ni Jesus. Dahil nung kanyang panahon, habang umuusbong ang pananampalatayang Kristiyano at maliliit pa lang ang mga community ng Kristiyano, marami nang umuusig dito. Marami ang gustong supilin ang pananampalatayang Kristyanismo at maraming mga tao ang gustong patayin ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya iniisip ni San Pablo, sana mag-second coming na. Sana mangyari na yung hinihintay natin na dumating na ang Panginoon para magkaroon ng kabuluhan at makita ng lahat ng tao na ang pananampalataya pala na ating ginagawa ay hindi pala huwad, hindi fake news, totoo pala. At sa unang pagbasa, narinig natin ang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel na kung saan inutusan siya ng Diyos na sabihin sa mga Israelita ang isang propesiya na nung kanyang panahon, ang bayan ng Israel ay sinakop ng mga taga-Babylonia. Mula sa Jerusalem, lahat ng mga Israelita dinala sa Babylonia at nawala sa mapa, nabura sa mapa ang bayan ng Israel. At ang mga Israelita, frustrated sila sa kanilang sarili. Iniisip nila, totoo ba ang Diyos na aming pinaniniwalaan? Totoo ba itong pinaniniwalaan namin na Diyos na magliligtas sa amin? At sa pamamagitan ng propesiya ni Propeta Ezekiel, naisabihin ng Diyos kung papaano ba siya gumagalaw. At ang kanyang ginamit na talinghaga ay ang binhi or butil. Na yun din ang ginamit na talinghaga ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon
upang i-explain sa atin ang pamamaraan ng Diyos. Ano ba ang pamamaraan ng Diyos? Tulad ng isang butil o binhi, kapag itinatanim ito, hindi natin nalalaman papaano ang galaw doon sa ilalim ng lupa. Pero tahimik, paunti-unti, at mula sa isang maliit na butil, tumutubo at umuusbong ang isang malaking punong kahoy. Ang pamamaraan ng Diyos, hindi tulad ng ating pamamaraan. Ang pamamaraan ng Diyos, hindi tulad ng kagustuhan ng tao na gusto natin maging instant lagi. Na dahil nagmamadali tayo, gusto nating mangyari agad yung nais natin. Kaya nga maraming pagkakataon na tayo, minamadali natin ng Diyos. Minamadali natin ng Diyos. Yung dasal natin, sana Panginoon, pagkatapos ng aking paghihirap na ito, ibigay mo na ang ninanais ko. Minamadali ang Diyos. Dahil gusto natin na kung ano ang nais natin at gustong mangyari ngayon, ay mangyari agad. Pero iba ang pamamaraan ng Diyos. Marahil siguro ay naibahagi ko na sa inyo sa isang pagkakataon ng aking pagninilay dito, yung aking pinsan, first cousin ko, na sasabihin ko, hindi na lang siguro or more than 5 beses or malapit na siguro 10 beses na nag-take ng nursing board exam at hindi siya talaga makapasa. Hindi talaga siya makapasa. Kapag magte-take siya ng board exam, for example, nagkakaroon ng prayer brigade. Ako, sinasabihan niya na magte-take, yung nanay niya, yung tatay niya, yung pamilya niya, pati yung ibang mga kamag-anak namin, nagdadasal sa araw ng exam. At kapag natapos ang exam at sabihin, tanungin namin siya, kumusta yung exam? At ang sagot niya, parang madali lang. Sasabihin ng kanyang tatay, nako, bagsak na naman ito. Totoo nga. Kapag sinasabi niya madali lang ang exam, hindi siya pumapasa. Hanggang sa dumating yung punto na siguro nagsawa na rin yung kanyang tatay, sinabihan siya, kapag hindi ka pa pumasa ngayon, tapos na. Ayoko na. Ikaw na lang na mag-isa ang susuporta sa iyong pagre-review, ikaw na ang gagasto sa iyong sarili. Hindi na kita susuportahan. Pagkatapos ng exam, pumasa siya. Kailangan lang palang ng ultimatum. Pero nakakatuwa ang sabi ng kanyang nanay, ng aking tita. Sabi niya, hindi mo pa kasi panahon. Hindi pa para sa'yo yung mga nakaraang exam. Merong plano ang Diyos para sa iyo at hindi pa nangyayari. At kung mangyari man yun ang tamang panahon, yun ang tamang oras na gusto ng Diyos na ikaw ay pumasa sa board exam. Ganon siguro ang paalala din sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Tayo ba ay nafo-frustrate sa pangyayari sa ating buhay ngayon, sa ating buhay bilang isang estudyante? May mga pagkakataon ba na ang ating mga plano ay hindi naaayon sa ating kagustuhan? Dumadating ba tayo sa punto ng ating buhay na napapaisip tayo, ito ba ay para sa akin o hindi? Nahihirapan ako sa pag-abot ng aking pangarap, nahihirapan akong abutin ang gusto ko, ito ba ay para sa akin? Naalala ko ang isang kaibigan ko na ang sabi niya, kapag nahihirapan ka sa isang bagay, hindi ibig sabihin na hindi yan para sa iyo. Nahihirapan ka, pinahihirapan ka ng Diyos dahil para sa iyo yan. Nais lang niya na pagsumikapan mo na abutin ang kagustuhan mo. At yun siguro ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayong araw. Sa pamamagitan ng talinghaga ng binhi,
Ang pagkilos at paggalaw ng Diyos, paisa-isa, paunti-unti, at tahimik lamang na hindi mo malalaman, hindi mo mapapansin. Ang mahalaga, tulad ng isang binhi, kailangan mo lang itong itanim. Itanim at hayaan na ang Diyos ang gumalaw sa pamamagitan dito. Yung mga pangyayari sa ating buhay na tayo ay nabibigo, yung maraming mga kabiguan na nangyari sa ating buhay, ito yung mga pagkakataon na sinasabi sa atin ng Diyos, para sa iyo yan. Gusto kong mangyari sa iyo yan. Kaya nga ikaw ay nabigo. Dahil nais niya na pagsumikapan natin na paulit-ulit na gawin, pagsumikapan at abutin ang gusto natin. Ang nais lamang niya, huwag bumitaw, huwag siyang kalimutan, at manatiling tapat sa Kanya.